Ano ang iniiyakan ninyo? Bahagi yung pagkakataon na maging bahagi ng ating pagninilay. Ano ba kalimitan ng dahilan ng ating kalungkutan, ng ating pagluha, ng ating pagdadalawhati? Kanina rin ako ay nakimisa ako sa lupi, sa Pakit, sa Birhen ng Turumpa. Bahagi yung nawa makita natin, yung katulad ni Maria Magdalena at katulad ni Maria na ina ni Jesus, ay ang iniiyakan niya yung pagkawala sa presensya ng Diyos. Yun ang mabigat na dapat natin iyakan. Maraming bagay ang iniiyakan natin. Maaaring mga bagay na pinahalagahan natin, nagdudulot sa ating kabigatian, lalong-lalo na yung mga tinatawag nating sentimental values, o di kaya ay maging tao na naging bahagi ng ating buhay na wala sa piling natin. Kanina dalawa yung patay, so umiiyak sapagkat mga namatayan. Bahagi yun na kung saan ay nararanasan ng tao. Pero kapag ba tayo lumalayo sa Diyos, umiiyak ba tayo? Umiiyak ba tayo o nalulungkot tayo sapagkat katulad ni Maria na ina ni Jesus at katulad ni Maria Magdalena ay hindi makita sa Jesus. Bahagi yun. Ayun sana yung higit natin na bigyan na higit na pagninilay. Sana mabigyan natin ng mas malalim na pagpapahalaga ang ating ugnayan kay Jesus. Kasi kung minsan natin ay mas binibigyan natin ng bigang ang mga bagay ng daigdig na ito kaysa sa bagay na nag-uugnay sa atin sa Diyos. Bahagi yun, o minsan doon nakatutok yung ating pagpapahalaga. Minsan hindi natin nakita yung pagpapahalaga na dulot ng ating pananampalataya. Sabi nga, sino kayang umiiyak kapag hindi nakasimba pag-araw ng linggo? Wala. Bahagi yun. Pero kapag nawala yung cellphone, talagang ay hindi mapakali. Kaya bahagi rin na kung tawagin natin, ang tawag na namin dito ay redirection. Ibigyan natin ng direksyon yung mga bagay na dapat natin pahalagahan. I-prioritize natin ang ating pakipag-ugnayan sa Diyos. Ako minsan hindi natin napapansin natin na nababaliwala natin sapagkat binigyan natin ng pagpapahalaga yung mga bagay na makamundo. Isa na rin mas pinahalagaan pa natin yung pamahiin kaysa yung turo ng pananampalataya natin. Bahagi yun. Alam nyo noong Miyerkules Santo at Biyernes Santo, ako naman natutuwa kasi may mga nagpupuresyo na dinadala yung mga bata. Kaya nakita ko yung mga bata may nakakabit sa kanilang kamay at sa kanilang mga paa
Yun ay pamahiin. Makikita ninyo na pula at itim na mga bihis. Mga pamahiin yun eh. Hinayaan naman akong sabihan na alisin mo yan. Kasi nag-umuusan ako ng nagbabasbas ako, hindi ako nakikita. Nakikita ko yung mga sumasama sa mga posisyon. Kaya nakikita ko yung mga bata kung mayroong mga dalalang pamahiin. Hindi naman ako, parang ako natutake na itigil ko yung magbabasbas at sasabihin ko na, huwag nyo ilalagay yan. Ito baka ma-disrupt yung pagbabasbas. Pero yun, bahagi yun. O kahit na siguro sabihin natin yung alin. Parehong mas mahalaga, pero hindi natin nakita yung higit na mas mahalaga. Halimbawa yung alin. Okay yun, marami nasama sa posisyon. Pero yung pagdiriwang natin, halimbawa ng Miyerkules Santo at Biyernes Santo, hindi lahat ng sumasama sa posisyon naka-attend ng misa. Parehong maganda. Pero alin ang mas maganda? Yung misa o yung posisyon? Yung misa. Pero ang doon natin yan, nasa posisyon. Maganda rin mo. Kaya lang, sabi nga natin, we miss the point. Yung crucial point. Mas iniiyakan natin yung posisyon kaysa yung misa. Kaya bahagi yun. Yun yung bahagi na nabigyan natin ngayon ng pag-inilay. Iniiyakan ba natin? Dahil hindi natin makita sa Jesus na muling nabuhay. Katulad ng pag-iyak ni Maria Magdalena. Yung sabi na natin yung lupi sa mahal na beren ng turumba. Ano yung, bakit siya in sorrow? Kasi nga, paglabas naman ng tao, hindi nila nakikita yung pagkilos ng Diyos sa gitna nila. Bakit? Misdirected. Mas iba yung kanilang iniiyakan. Mas iniyakan nila si Barabbas kaysa kay Jesus. Mas iniyakan ni Judas ang 3 pirasong pilak kaysa yung kanyang ugnayan kay Jesus. Pinagbibili natin ang ating mga pinaniniwalaan at mga pananampalataya, yung mga basihan ng pagkilos sa mga bagay na matutusin na kung tawagin na po natin ay less important, no? Kaysa doon sa mga bagay na mas importante. Kung isa alam naman natin kung alin ang mas importante. Kaya lang, sabi nga natin, yung hindi masyadong importante, kung minsan yun ang iniiyakan natin. Pero yung mga bagay na mas importante, sabi nga natin, ayan we ignore. Hindi natin pinapansin. Kasi bakit? Hindi malapit sa ating puso. At ito ay isang bagay na kinakailangan natin pag-nilay-nilayan. Nawa matularan natin si Maria na ina ni Jesus at si Maria Magdalena na umiyak sapagkat nakita niya ang kanyang kalutayuan natin na yung kawalan ng presensya ng Diyos. Ontologically, or kung tawagin natin ay subjectively, kasi alam naman natin, nandito ang Diyos. Anywhere, kailang kumisa, hindi
Hindi natin na napapansin na narito ang Diyos. Kasi ano yun? Kasi hindi natin pinapansin. Kaya kung minsan may nagtatanong, hindi raw ako nakita. Sabi ko, hindi mo kasi ako tinitingnan. Pero nandun lang. Nandun lang naman. Katulad nung nakalipas na Christmas, of course, nakadaming tao. Pero sabi, hindi nakita. Pero sabi pa, ito talagang hinahanap natin sa Jesus. Hindi pwede, hindi natin makikita. At ipinakita yun sa karanasan ni Maria Magdalena.